Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po sa ating lahat and welcome po muli sa Alagang Amosop, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosop at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosop para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or our sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amosop ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng Amosop at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosop. Ngayong araw ay isang espesyal na episode ang ating tutunghayan dahil kasabay natin ang pagdiriwang ng International Friendship Day. Kaya naman sa ating episode na #Friendship Goals, Kwentuhan, Vlogging at Buhay Seafarer, makakasama natin ang 4 na seafarer vloggers na magbabahagi ng kanilang kwento ng pagkakaibigan, mga karanasan bilang content creators at inspirasyong hatid ng kanilang samahan sa loob at labas ng pagbabarko. Una, makakasama natin si Third Officer Josh Villanueva o mas kilala bilang Josh Knows Best. Mula sa pagiging ratings hanggang sa pagiging opisyal ng barko, naging inspirasyon siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga content na nagpapakita ng tunay na buhay ng isang seafarer na may halong katatawanan, realidad at mahalagang aral sa buhay. Hi Josh! Hi po, good afternoon mga ka-Amosop. Yan, welcome. Kasama rin natin muli sa ikalawang pagkakataon si Third Officer Robert John Landero o Robbie Boy. Bukod sa pagiging seafarer, siya ay country manager ng The Hood platform. Kilala siya sa kanyang educational at inspirational content, gayon din sa kanyang matatag na advokasya para sa kapakanan ng mga seafarers at sa karapatan ng mga maritime cadets. Welcome back! Hello po, muling nagbabalik. Hello po mga ka-Amosop. Ayan, salamat Robbie. Makakasama rin natin syempre si Second Officer Arvin Carl Cruz na mas kilala bilang Jacko, ang batang opisyal. Medyo mahaba yung handle mo. Jacko, ang batang opisyal. Sa pamamagitan ng kanyang mga educational videos at family vlogs, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at mahalagang aral bilang isang seafarer habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng pamilya sa kabila ng paglalayag. Ayan. Hello po mga ka-Amosop. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for joining us. At syempre, makakasama natin si Third Officer Ivan Guzman o Morenong Marino. Ganda ng palayo natin. Morenong Marino. Isa rin siyang kilalang content creator na gumagawa ng educational at inspirational content para sa mga seafarers at maritime cadets. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga inisyatibong nagtataguyod ng kapakanan ng mga marino at ng susunod na henerasyon ng mga profesional sa industriya. Welcome to Alagang Amosop. Hello po and hello din po sa mga ka-Amosop na nanonood ngayon. Ganda ng modulation natin. Parang bagay sa radyo to. Ako lang po to. Sample naman ng talent natin siya. Saranggola lilipad! I really love the energy, guys.
Mamaya uli. Mamaya uli. Ayan, saktong-sakto, no? Dahil bukod sa International Friendship Day, pinagdidiwang din natin ngayong August yung International Youth Day sa August 12. And talagang yung youthful vibes nyo talagang nag-uumapaw sa studio natin. So thank you so much for joining us. Ayan. So bago natin pag-usapan yung friendship nyo, hashtag friendship goals, no? Isa-isahin muna natin yung kwento ng buhay nyo. Ayan. Walang iiyak, ha? Ayan, sige. Sige, tanaw muna tayo sa story ni Robbie Boy. Nakasama na natin siya before. Pero syempre, yan, balikan natin yung journey mo bilang isang Filipino seafarer. Okay, so to start, hindi po, ayun nga po, nakwento ko po last time na may lustos nga po ako. So, yung body condition ko hindi siya nag-reflect sa kung ano yung gusto kong makamit sa buhay. And ayun, after no, nakatanggumpay ako as a cadetship, sa cadetship program ng company ko and all. And then, ayun, happy ako kasi with this career, I was able to become a content creator. And through them, I was able to manage din na makamit na ibang brands, ma-upgrade ko pa yung self ko, ano pa yung naglalak. And yun, yung promotion and yung support din sa mga organizations na need ng tulong within this industry. Mm-hmm. So, ayun. Thank you so much for sharing your story. Ayan, si Josh naman. Ako naman, grabe. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Ako naman, actually thankful ako kasi being a content creator, marami din ako na-inspire because yun nga, hindi katulad sa iba na after ng cadetship nila, nag-officer sila kaagad. Ako duman ako sa proseso and 4 contracts ako as ratings and I am about to go, to give up na if nag-question ako sa self ko if para ba sa akin to. But then again, pinaglaban ko and eventually binigay naman ni Lord. So naniniwala talaga ako na God's time is always the best time. So Always yan, I hope na mas ma-inspire ko pa sila sa mga future pa na ma-experience ko na i-share ko sa kanila. Mm-hmm. Ang ganda ng vibe nyo, no? Pero kayo ni Robit, parang may time na parang very challenging, ang bigat na ng pakiramdam. Yeah. But you chose to keep pushing forward. To show up. Exactly. Yes. Showing up matters. Mm-hmm. Yes. And ngayon, mamaya pag-usapan natin yung achievements nyo na, no? You've been really helping a lot of young seafarers to follow your footpath and to really succeed also in the industry. Ayan, sige, let's move on to Morenong Marino. Ayan. Kinakabahan po ako. Bakit? Sasabihin Parang ko. hindi naman halata. Okay. Okay na po. Anong kwento? Sige. Ako naman po, I started really my career as a seafarer dahil po talaga sa practicality. First hand, hindi po talaga ako kasi well off. I wasn't born with a silver spoon. Both of my parents though are government police officer, pero mas pinili kong tahakin yung pagbabarko kasi yung mindset ko dati talaga yung pagbabarko, pera, ganon. But I wasn't able to understand kung ano talaga yung trabaho sa barko not until na nag-onboard na ako. And by that time, nag-start na rin ako na mag-content. Dati, talaga ako, parang gusto ko talaga makita yung mga YouTuber dati. Gusto ko talaga makilala, ganun. Unfortunately, hindi siya para sa akin talaga. So, I decided na, siguro hindi talaga para sa akin. Tapos, nag-onboard ako, nag-post ako ng content ng first routine ko onboard. Naglilinis pa ako doon ng mga alleyway namin. Tapos, in-upload ko siya, nasa Brazil kami noon. Then, 1 million views agad in just one day. Wow. So, para sa akin, during that time, na-realize ko na siguro hindi pa ganun talaga nasa limelight yung seafaring. Way back 2020. Kasi pandemic time yun. Doon ko na-realize na, marami pala talagang, parang nakaka-curious kung anong trabaho namin sa barko. So, doon ako nag-start. Up until I become Morenong Marino right now, na nag-share na ng mga educational content. Pero dati talaga mga walang kwenta talaga yung mga content na pinag-upload ko. Yung pilit na pilit talaga ng komedya. Pero right now, I'm very happy na nandito na ako sa industry, maritime industry. But at the same time, I was able to use the platform as well to share it to other people, especially for those who aspire na maging part din ng industry. Awareness, no? Information and awareness. Lalo na dun sa mga curious. Ano bang nangyayari sa barko? Syempre kasi laging isolated.
related. Pasarap, Oo, sabi nila. nakaka-travel. Tapos maraming pera. Ayun eh. Diba? Ganun talaga yung perception ng karamihan, but they don't really see what's going on, the challenges, no? Gaano kabigat yung trabaho, the long nights, no? The exhausting days. So, maganda nga na nagkaroon ng parang peephole or like a window into your life as a seafarer. Ayan, punta naman tayo kay Arvin, kay Second Officer Arvin Carl Cruz. Si kinabahan ako sa Jaco, tagot mo, ang batang opisyal. Saan ako sisimulan? Siguro po doon na lang sa tag name ko na Jaco ang Batang Official. Nag-start po ako maging kadete 2018. Then, Okay. akala ko po kasi noon, parang, sabi ko, ang hirap pala sa barko. Parang, hindi ko kaya yung trabaho kasi first work ko po siya, tas malayo sa pamilya, homesick po ako. Then, sa pangalawa po, sabi ko po, nasayangan po ako sa 12 months na pinaghirapan ko sa barko. Sabi ko, ituloy ko na siguro to, mag-exam na ako. Kasi po, pinag-aral din po ako ng tito ko. Sayang naman po kung sasayangin ko. Then, ayun na po, tinuloy ko lang po. Sabi ko rin po sa sarili ko nung sa barko ko, dapat next contract, mapopromote ako. Nag-OS pa po ako bago ako naging third mate. Ayun po yung pinaka-ano nun. Then, sa pagko-content naman po, ang mga inspirasyon ko talaga sila Josh, ito Ayun, silang dalawa po. inspirasyon na Tsaka si pala Ivan. kayo. Kasi po, sila po yung mga nauna po talaga. Plastikan to. Wala po kaming kaalam-alam. Nakakatuwa po yung mga content nila, lalo na si Ivan sa mga educational. Kahit Hindi rin sa educational. before dati educational. Pero ngayon nag-iba na eh, nag-iba na. Pero yun yung script natin kanina. Ano ba usapan yun? may camera kasi. Hindi na pag-usapan yun. Hindi na pag-usapan. So, ayun lang po. Then, ayun din po, kagaya po kay Ivan, may nag-viral po na videos ko. Then, nag-chat, nag-comment ka ata noon, no? Nag-comment siya din. Papansin kasi ako that Oo, time. papansin po siya nun. Tingnan mo, naging kaibigan ko na po siya. Then, ayun po, nagpatulong po ako sa kanya kung paano ang ginagawa niya, paano mag-edit, anong gawin. Tapos Parang naging mentor mo siya. Opo, naging in mentor. a Sabi way. niya, tuloy-tuloy mo lang yan, makukuha mo. Then, hanggang ayun po. Hanggang ngayon, content creator pa rin naman po. Hello. Nakakatawa naman yung story nyo, no? Kanya-kanyang character eh. Tapos pagpasok ko nga kanina, wow, parang K-pop yung mga hairstyle pala, yung mga datingan, di ba? Ngayon, paano naman kayo nagkakilala, naging mga magkakaibigan? Ano po, first po na nagkakilala is kami ni Ivan. Kasi si Ivan is, ano po siya, parang may brand po siyang, ambassador siya ng brand na yun eh. Tapos nag-crew connect siya nun. So, 2023. Yes. And then, in-invite niya ako na meet and greet. Ay. So, parang fun Dahil pa may ako fan nun. meet. Oo. Tapos, ayun, nagulat ako, pinapila pa kami dun sa harapan. Ano yan? Santo ba yan? May security pa. May protocol pang gano'n. Parang pagdadasal ko ba yan? Ganun. Doon pa lang nag-start. Pero nung time kasi na yun, starting pa lang ako and hindi pa, parang pa ganun pa lang, pa-start pa lang. Tapos siya rin yung nag-aano sa akin, nagsasabi sa akin, or nag-uusap kami. Pero hindi pa kami ganun ka-close, nagmi-meet lang kami. And then, nagka-meet kami nila Arvin sa Philmarine Expo 2024. And then, sumunod after 2 days, merong event sa isang brand din. Andun na si Josh, nakauwi na siya. Ako yung pinakahuli. So, nadugtong, ganun. So, yun, after nun, events by events, nag-meet na kami hanggang sa, ayun, nagkaroon ng The Hood platform, mas pera eh. Ganun talaga kasi. Mga mukha kasi kaming pera. Kaya nga tayo. Very straightforward. Andito na rin naman tayo. Aminin na natin, mga mukha tayo pera. Kaya naman tayo nagbarko para sa pera. Doon na lang tayo. Sa totoo na lang. Sa totoo lang. Very straightforward. Pero siguro masasabi ko lang din, yung friendship, hindi siya mag-work kung mag-rely ka lang sa dapat lagi nag-update, dapat Yes. lagi kayong ganito, hindi ganun, hindi ka dapat mag-expect since yung friendship today, hindi lang dapat about about growth din dapat, about Yes. career, about what you chose to be in the future. Your goals. Ganun. So, nag-grow kayo as friends, hindi kayo nag-i-stagnant lang sa isang Totoo. place. Hindi lang world view. Oo, Yes. ganun. Oo. I can just... Saka madagdag ko lang din kasi ako, napapansin ko sa friendship namin, very low maintenance talaga siya. Ay, gusto ko yung low maintenance Oo, kasi- friendship na ganyan. Kasi may mga friendship na dapat sa
isa't isa lang talaga umiikot yung mundo nyo. seloso. May Parang pagkaseloso. ganun. Kami hindi. Kahit magkita kami after a year, kung ano kami ngayon nagbaband kami ng, yung momentum namin, ganun pa rin. Oo. Ganun Parang yung no pressure. No pressure. Kasi may Diba? dapat we have to realize kasi na may kanya-kanya tayong buhay. Ganun. Correct. Oo. But at the same time, you should not forget na may mga taong pwede kang sandalan in case kung kailangan mo. Yes, may tatakbuhan Kung ka. kailangan mo lang, wag naman yung parang Financial pwede. kapag mga Bakit parang ayaw mo sumagot? kapag kaibigan lang, wag na utang-utang. Paano yung kamustang? Wag na yun. Nagkamustang! Bago yun Kamusta sa balita? Bago yun Hindi, pero yun nga, di ba? Kasi sa buhay nyo bilang mga seafarer, lahat kayo active seafarers by choice. Yes. Hindi ba? So, yung friendship talagang titibay yan. Not through yung coercion na, o dapat lagi tayo in touch Coercion. Coercion? Coercive relationship! Di ba? Na parang grabe naman yung pressure nung gano'n. Tapos kayo, nag-work kayo na may kanya-kanya. Siyempre kasi lalo na pag on-board kayo, lahat iba-iba kayo ng time zone. Yes. Iba-iba rin ang duty. May iba-ibang stress na Oo. dinadana sa barko. Di ba? Tapos iba pa yung stress sa barko, tapos yung iba-iba pang Personal. sa pamilya. Yeah. Di ba? So, parang nagiging yung isa't isa rin no, na kapag ngayon nagbabanding kayo, very light, no, parang walang problema. Ayun, di ba? So, ang ganda ng bonding ninyo. Ayan. So, ikwento nyo naman sa amin yung yung mga pagkakataon na parang nasusubok naman yung friendship. May gano'n na ba kayong eksena or wala pa? Actually, marami na. Actually, kanina lang. Kanina lang. Ano po ba kayo pumunta dito? Dapat nga hindi na namin tutuloy. Dapat na magbubuk na kami ng Grab o kayo ng InDrive. Tapos, uuwi na yung dalawa. Ito pala yung naging test sa friendship. Ito pala, talaga. itong guesting nyo. Oo, ito talaga. Natuloy. Kaya nga parang, ba't mo pa kami in-invite dito? Bakit nga ba nandito tayo? Actually, marami na rin naman. May mga events na hindi siya palaging good. May mga events na nalaman namin yung tunay na kulay ng isa't isa. And nalaman din namin kung paano siya i-correct. Since hindi naman lahat ng tao perfecto at walang perfectong kaibigan. Yeah. And bilang kaibigan, hindi mo siya ito-tolerate. Itatama mo siya kung as much as possible. Hindi mo dapat ikim-kim na, ay, ganito kasi yung ganyan. So, hindi ko siya kapansinin. So, ganun siguro yung naging act namin nung na-experience namin yung challenge na yun. Although it's very private, pero ayun, yun yung nag-test sa amin until now. Kasi syempre you have differences. 'Di ba? Iba-iba kayo ng upbringing, iba-iba kayo ng expectations sa isa't isa. And sa mga careers nyo, iba-iba rin kayo ng mga levels ng goals, hindi ba? So, Add up ko lang yung kay Roby. Actually, yung nagustuhan ko sa friendship namin, if, di ba, prangka kami sa isa't isa, honest kami sa isa't isa. So, pag i-call out ka sa mali mong kasalanan, you are willing to change that. Pero, hindi mo siya i-change dahil gusto mo lang sa self mo na baguhin siya. I-change mo siya kasi nakikita mo na kailangan mong i-change siya to become a better person. for his own good. Yes po. So, yan lang yung na-appreciate ko sa group namin na hindi kami ganun ka-immature mag-isip pag kino-call out kami sa mga bagay na kailangan naman talaga namin baguhin sa self namin kasi hindi nga talaga tayo perfect. So, grateful to have friends like this na... Wala sa script. Iba yung sinulat natin talaga. Brutally honest, di ba? Sabi, Gawin ko na lang. Pag tayo nag-away, tas naklip tong ano na to. So, parang parang evidence. Okay, Exhibit A. Pero guys, seriously, ganun talaga. Grateful talaga to have Totoo friends naman like po. this. Brutally na parang honest. Hindi you are not in this industry para mag-compete sa isa't isa. We are here sa isa't isa to grow and to excel sa sarili-sarili Lift namin. each other up. Yes, Diba? opo. To celebrate each other's accomplishments. Yes. No matter how small. Ayan. Yes. Okay, 1, 2, 3. Sarang gulay nilipad! Love it. Pagkatapos ito yung sa mga video. Ano? Shout out to Ben and Ben. Ako na lang po humihingi ng kapatawaran sa Ben and Ben sa pambababoy po na ginagawa namin. Ganda kaya ng harmony, ah. Ganda ng harmony. Mga kaamos mo. Harmonism.
Uy, malay nyo, mag-talent portion tayo sa mga event ng Amos. Diba? Call us, Yun call lang. us. Yun na yun. O, yun na. O, hired. Diba? Seconds lang. O, ikaw naman, anong Ivan and Arvin, anong take on... The challenges. Oo. Anong mga... Ako naman kasi, to be brutally honest lang din Ako kasi, ako yung type ng person who would really accept correction and criticism coming from my friend. Na marunong talaga ako umanalyze kung may mali ba ako or may kailangan ba ko itama sa sarili ko. And I think it's really one thing na nagustuhan ko sa circle namin kasi nga tulad yung sabi nila, very open kami sa isa't isa when it comes to something na hindi namin gusto sa isang tao or may mali yung isang tao. Pero kinukonsider din namin at the same time yung feelings ng tao na yon. Hindi kami direkta na bumubuelta na, ito mali mo to, ganyan, tama mo to. Pero humahanap kami ng Timing. yung perfect time para ma-realize ng tao na yun na he or she should change something within himself talaga. Yung intervention. Yes. Oo. Intervention. Intervention. Kasi napakahalaga yun kasi tao lang din naman tayo. We have our own emotions, di ba? Yes, And sa flaws. friendship, ako kasi ang yung tao na sobrang people pleaser ko talaga. Same. Na kung Same kami. Same dit. kung maaari, kung pwedeng i-sugarcoat yung term na pwedeng sabihin sa friend ko, gagawin ko. Pero at the same time, marirealize mo din na kung i-sugarcoat mo, hindi siya mag-grow. Parang hindi niya marirealize yung mali niya. So, at yun yung gusto ko dito kasi nga, unfiltered kami. Yun lang. Oo. Arvin. Since nasabi nyo na lahat, ako na lang yung sa hindi nyo nasabi. Kami po kasi pag may mga nagawa kaming private na mali or tama, uulit-ulitin namin yan sa sarili namin. Siya po, aasarin niya ako sa nagawa ko mali. Tapos aasarin naman namin siya. Iikot po ng iikot hanggang matapos, hanggang makalimutan na lang. As nakita na po namin na nagbago kami. Parang open forum. Parang hindi sabihin na, ako na lang magsasabi. Hindi ko sinabi. Parang may gusto kong iparating. Pero kasi di ba sa isang group, may yung iba kasi kaya hindi nag-work, merong biglang nagiging dominant force or di ba parang gusto niya parang manipulative na bigla, parang gano'n. Na parang lahat dapat siya masunod. Oo, ganyan. may ganyan ba dito? Joke lang. Parang, Joke lang. Hindi naman siya sa isang dalawang. Hindi, nare-resolve naman yung ganong issues ba, di ba? I mean, sa amin kasi, parang yun nga, as yung openness namin, parang nagko-collaborate din yung mga utak namin na kung gusto ni ganito, okay ba to kay ganito, mga ganun. So, Magaan siya. Magaan siya. May consent lahat. Parang collaborative yung... So kahit nga kakainan namin, hindi namin alam kung sino magde-decide Sino magbabayad? sino magbabayad. Maunahan pa, babaliin yung credit card. Ay, gano'n? Nag-o-offer na pauna ako na. Gano'n? Oo, ganun. Kakaiba yung friendship nyo, ha? Oo, kasi nga mukha kaming pera. Kasi niya, binayaran niya. Tapos ang sabi ni Ivan na hindi problema ang pera. Ganun ko niya. Pag-uwi na problemahin. Ganun kami talaga. Oo, tsaka nakakatuwa kasi maybe later on mapag-usapan din natin kasi I'm sure that you're very business-minded young seafarers, no? I use the term young kasi lahat naman kayo pasok pa sa youth di ba? Yes. Kasi di ba parang before sinasabi nila yung mga kabataan, parang di ba kino-question yung mga decision making. But we see now, we meet a lot of young seafarers your age na talagang may plano, may vision, hindi ba? And gusto rin natin marinig ano yung vision na sinimulan nyo sa sarili nyo that you're able to share with your friends. That at the same time is also helping yung mga pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, that you didn't really expect na way na matulungan nyo sila. Kasi di ba before, pagbabarko lang, ang kikitain ko, allotment, padala ko sa magulang ko. And then, may mga ventures ba kayo na gusto na pwede nyong i-share sa amin na nakakatulong din surprisingly so that you can share your blessings to your loved ones. Ikaw, sino muna? Ako na. Okay. Ikaw una. Hindi ka una. Ayaw mo yun. Uy, ang sweet ng friendship. Walang sapawan. Hindi sa akin. Si ma'am na lang. Pwede na. Pwede na. Ay, nako. Okay. So, sa akin naman, since ngayon, hindi naman siya actually uso, pero
parang mas kikita ka talaga sa content creation eh. And hindi lang namin to sinasabi sa mga nagsisimulang content creators din. Sinasabi ko rin to para sa mga nagpa-plan ng na maging content creator. So, maraming types ng content creator. Pwede ka sa mga yung sa TikTok, yung sa Yellow Basket, ganyan, affiliate, ganyan. May pera talaga sa content creation. So, aside from pagbabarko, may mga brands and work kami dito sa lupa na dahil content creator kami, nakapag-provide kami ng ibang mga or parang makabigay kami sa other investments namin or makapag-provide kami sa family namin. Kasi pag nasa lupa kami, 'di ba, wala kaming sahod. Kasi magsa-stop talaga yung sahod once na andito ka na sa lupa. Yes. So kailangan namin maghanap ng diskarte na para tumagal yung tambay namin. Kasi lahat naman kami siguro, kung may pera pa kami, hindi kami sasampa agad. Ganyan. So, kailangan maghanap ka ng other source of income para hindi ka ganun ka parating balikan ng barko kasi kailangan mo rin ng buhay dito sa lupa. So, if parati ka na sa barko, most of your life talaga nakikita ko sa mga hindi naman ito na na sa mga oldies or sa mga pero most of the time na dun yung buhay mo sa barko, dun lang siya iikot eh. I mean, may mga learnings ka naman dun, pero pag nasa lupa ka kasi, mas mawawiden, mas marami kang matututunan in different person, different na ugali ng tao, marami kang matutunan sa kanila. Dun lang iikot. So yan yung content creation. So kung gusto nyong ng source of income, mag-isip kayo ng eco-content nyo ng talaga. niche. Ng niche. Yes, it is. Pero dapat in respect pa rin sa mga social media guidelines, yung walang maapektuhan ng ibang company or organization. Yes, oo. And in addition lang din sa sinabi niya, connections works wonders talaga. Like, Network. you need to converse yourself to different kinds of communities, people, events. Doon may meet yung mga professionals na pwede kang kunin. May project kami ganito, may campaign tayo, mag-collab kaya tayo, mga ganun. And that's one thing na kinathankful ko rin namin kay Josh kasi yung brands before, parang naman Pag ako naiyak dito. shout out. Shout out! Pero yun yung kaya thankful namin. Kasi before, yung brands, may mga brands na ang offer lang sa amin is 1,500, 3,000, tas 3 minutes, ganun. Tapos nung na-meet na namin si Josh, parang mas nag-widen yung namin, yung connections namin sa brands na, yung brand na ganito, need ng, influencers, lista ko kayo Tapos, doon na nag-grow. So, parang, from his experience, hindi niya pinagdamot yung mga connections na meron siya. And that's what we love from him. Kasi, kino-consider niya yung growth mo din. Yes, Kung not nangyari just sa his kanya, own. pwede rin nangyari sa'yo. So, isi-share niya. Salamat sa iyo. Ang ganda nung gano'n na Naiyak. having each other's backs. Oo, kasi syempre, kayo-kayo rin yung nagtutulungan. And ang ganda nung gano'n very inspiring. And I'm sure yung mga ibang listeners natin na nagko-consider, mag-PPM na sa'yo, mama. Josh pa yung brand. Para mag-bigay naman tips and tricks. Actually, hiring kami sa company ko. Ayan, Hiring PM kami. na, DM na pala ngayon. Very millennial yung PM. Direct message. Oo. Ayan. So, medyo nabibitin tayo sa oras ngayon pero meron pong part 2 itong interview natin with our young seafarer influencers dito sa Alagang Amo Soup. Pero sa ngayon po, ay magpapaalam po muna tayo, and before that, you would like to share our information. Nasa screens nyo po ang Amo Soup Contact Center o ACC. Meron po tayong telephone, Globe and Smart numbers, kung saan po kayo pwede tumawag for more information about the service units of Amo Soup. Meron din po tayong Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group kung saan po natin pinopost sa mga announcements ng ating union. And para po sa mga episodes ng Alagang Amo Soup, punta lamang po kayo sa Amo Soup Official YouTube channel. And of course, for more information about our union, our programs, services, our collaborations with stakeholders across the global maritime industry, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org.
Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang AMOSUP Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens niyo po ang email, Viber at WhatsApp number ng DMW Kumusta Kabayan. Andyan din po ang details ng ITF Seafarers Support at ng ITF Manila. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po muli kami next week. Kasama po ang mga kaibigan natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumontad, Erwin Teñano at ang ating ka-AMOSUP na si Lara San Juan. Again, maraming salamat sa ating mga guests ngayon na makakasama uli natin sa part 2. So, tutok po kayo next week dito sa Alagang AMOSUP. Ako po si Camille Simbulan. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.